Noong Hunyo, pormal na nilagdaan ng Russia at North Korea ang isang defensive pact na naging epektibo nitong Nobyembre. Sa ilalim ng kasunduang ito, magtutulungan ang dalawang bansa kung sakaling sila'y salakayin ng ibang puwersa. Ang setup na ito ay tila kahalintulad ng Article 5 ng NATO, kung saan ang pag-atake sa isang miyembro ay ituturing na pag-atake sa lahat. Kaya naman, nang salakayin ng Ukraine ang Kursk noong Agosto, ginamit ito ni Putin upang tawagin ang kanyang bagong kaalyado. Ilang linggo matapos ang pag-atake ng Ukraine, nagsimula nang dumating ang mga tropa mula sa North Korea. Noong Oktubre 18, iniulat ng BBC na mayroong hindi bababa sa 10,000 sundalong North Korean na nakatalaga sa rehiyon ng Kursk, na kinumpirma naman ng Pentagon. Ang mga sundalong ito ay sinasanay sa paggamit ng mga Russian artillery, drones, at mga estratehiyang angkop sa digmaan, lalo na sa paglilinis ng mga trench na ginagamit ng mga puwersa ng Ukraine sa depensa. Ngunit hindi natapos doon ang plano ni Putin. Noong Nobyembre 10, inilabas ng The New York Times ang balitang may mas malaking plano ang Kremlin, isang malawakang counteroffensive gamit ang pinagsamang puwersa ng Russia at North Korea na aabot sa 50,000 sundalo. Ang layunin, bawiin ang teritoryo sa Kursk at ibalik ang kontrol sa rehiyon habang patuloy ang kanilang mga operasyon sa Donbas. Salamat sa tulong ng North Korea, nakaiwas si Putin na magbawas ng kanyang mga sundalo mula sa iba pang larangan ng labanan. Gayunpaman, sa kabila ng ambisyosong plano, agad na sinalubong ng matinding depensa ng Ukraine ang unang alon ng mga sundalo mula sa Russia at North Korea. Ayon sa ulat ng Kyiv Post, noong Nobyembre 2, isang buong batalyon ng North Korea ang nasira sa kamay ng ika-47 Separate Mechanized Brigade ng Ukraine. Gumamit ang mga Ukrainian forces ng anti-tank systems at drones upang durugin ang mga armadong sasakyan ng Russia. Naglagay rin sila ng mga mina upang harangin ang pag-usad ng mga kalaban. Bukod doon, ayon sa mga reports, inubos ng Ukraine ang isang batalyon ng mga North Korean na sundalo gamit ang isang artillery strike. Nakasuot ang mga North Korean soldiers ng mga Russian uniforms. Ang mga sundalo ay pinaniniwala ang parte ng isang elite military branch ng North Korea na tinatawag na Storm Corps. Siguradong sobrang napahiya si Kim Jong sa ginawa ng Ukraine dahil ang ilan sa mga pinakamagaling niyang sundalo ay naubos sa isang artillery strike lang. Sa kabila ng kabiguan ng unang pag-atake, hindi pa rin sumusuko si Putin. Noong Nobyembre 14, iniulat ng The Telegraph na patuloy niyang ipinapadala ang kanyang mga sundalo sa Kursk sa kabila ng pagkalugi na umaabot sa 2,000 sundalo kada araw. Ang taktika ni Putin na magpadala ng sunod-sunod na alon ng sundalo ay nagre-resulta sa matinding pagkasawi, subalit ipinagpapatuloy niya ito sa pag-asang maagaw muli ang Kursk. Sa kasalukuyan, ang mga ulat mula sa Ukraine ay nagpakita ng mga video ng pagkawasak ng mga Russian armored vehicles habang tinatangkang tumawid sa mga minahan. Ang bawat pagsubok na umabante ay nauuwi sa pagkawasak na tila nagiging patibong para sa mga sundalo ni Putin. Ayon kay Zelensky, nagagawa ng Ukraine na hawakan ang kanilang mga posisyon habang pinipigilan ang pagpasok ng mga bagong sundalo mula sa Russia at North Korea. Habang lumalala ang sitwasyon, umaasa si Zelensky na papayagan na ng kanluran ang paggamit ng long-range missiles tulad ng Storm Shadow at ATACMS upang puksain ang mga kampo ng North Korean troops sa loob mismo ng Russia. Kung magawa ito, maaaring maputol agad ang daloy ng mga sundalo na ipinapadala ni Putin bago pa man makaporma ang buong puwersa. Sa kabila ng lahat, patuloy na nananatili ang determinasyon ni Putin na ipagpatuloy ang kanyang pag-atake sa Kursk. Para sa kanya, ang labanang ito ay isang personal na misyon upang maibalik ang tiwala ng kanyang mga kababayan matapos ang mga serye ng pagkatalo sa Ukraine. Ngunit ang tanong na nananatili, hanggang kailan tatagal ang estratehiya ni Putin
Nasakripisyo ang buhay ng libu-libong sundalo para lamang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Mukhang gusto na talaga ni Kim Jong na gerahin ang South Korea dahil noong mga nakaraang buwan ay sobrang naging agresibo ang mga aksyon na ginagawa ng North Korea. Kailan lang, ipinahayag ni Kim Jong ang kanyang panawagan na palakasin ang kakayahan ng militar para sa digmaan sa isang talumpating inilabas noong nakaraang linggo ayon sa ulat ng KCNA nitong Lunes, matapos magpadala ng libu-libong sundalo ang Pyongyang patungong Russia. Ibinahagi ni Kim ang mensahe sa isang kumperensya ng mga komander ng batalyon at mga instruktor pampulitika na ginanap sa Pyongyang noong Biyernes. Sa nasabing okasyon, binigyang diin niya ang pangangailangang itaguyod ang lakas pampulitika at militar, gayon din ang pagpapahusay ng kakayahang lumaban upang matiyak na ang mga sandatahang lakas ng bansa ay handa sa posibleng digmaan. Ayon sa ulat, nagbabala si Kim na ang banta mula sa Estados Unidos at mga kaalyado nito, kabilang ang South Korea at ang kanilang mga aktibidad militar laban sa North Korea ay nagdulot ng tensyon na umabot sa pinakamatinding antas sa kasaysayan. Ayon pa sa kanya, ang Korean Peninsula ang kasalukuyang pinakamainit na lugar ng labanan sa mundo. Ipinahayag din niya ang kanyang taimtim na panawagan sa lahat ng kalahok sa kumperensya na magsikap para sa makabuluhan at malalim na pagpapabuti ng kanilang kakayahan para sa aktwal na digmaan. Ang ulat na ito ay lumabas sa gitna ng malawakang batikos ng pandaigdigang komunidad ukol sa mabilis na pag-usbong ng kooperasyong militar sa pagitan ng North Korea at Russia. Ayon sa Washington, Seoul at Kyiv, mahigit 10,000 sundalong North Korean ang naroroon sa Russia upang suportahan ang gera laban sa Ukraine at ang ilan sa kanila ay sumabak na sa labanan sa Kursk malapit sa hangganan ng Ukraine. Sobrang nagiging mas delikado na talaga ang gera sa pagitan ng Russia at Ukraine dahil sa matinding escalation. Kailan lang pinayagan ng presidente ng Amerika na si Joe Biden ang Ukraine na gumamit ng long-range American missiles laban sa Russia. Ang hakbang na ito ay tila sumusunod sa isang pamilyar na pattern sa estratehiya ng White House pagdating sa mga kahilingan ng Kyiv para sa mga armas. Sa mga nakaraang buwan, mariing tinanggihan ng White House ang mga kahilingan ng Ukraine para sa mga armas sa pangambang ito'y magdudulot ng mas matinding tensyon. Gayunpaman, patuloy na nagpahayag ang Kyiv ng kanilang pagkadismaya sa pagtangging ito at kadalasan sa oras na parang natigil na ang talakayan, bigla na lamang bibigyan ng administrasyon ni Biden ng pahintulot ang kahilingan ng Ukraine. Ganito rin ang nangyari sa mga kahilingan ng Ukraine para sa HIMARS, Abrams tanks at fighter jets, isang serye ng pagtanggi at pag-aatubili bago ito tuluyang pinagbigyan na madalas ay nagaganap sa oras na tila huli na ang lahat. Ang tanong ngayon ay kung huli na ba ang pagbibigay ng US-made Army Tactical Missile Systems para makagawa ng malaking epekto sa labanan, lalo na kung gagamitin ito upang tamaan ang mga target sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Isang masalimuot na sagot ang kinakailangan dito na marahil ay nagpapaliwanag kung bakit nagdalawang isip ang administrasyon ni Biden na payagan ito. Una, limitado ang supply ng Army Tactical Missile Systems na maaaring makuha ng Ukraine. Kahit na magtagumpay ang Kyiv sa paggamit ng mga missile na may saklaw na umaabot ng 100 kilometro o 62 milya, hindi nito agad-agad mababago ang sitwasyon sa larangan ng labanan. Ipinakita ng mga analyst ang dami ng mga target ng Russia na abot ng mga missile na ito, kung saan ang Institute for the Study of War ay nagbanggit ng daan-daang mga target. Ayon sa mga ulat, ang mga airfield ng Russia na nasa loob ng saklaw ng Army Tactical Missile Systems ay inilipat ang kanilang mga attack aircraft sa mas malalayong lugar upang maiwasan ang pinsala. Gayunpaman,
hindi sapat ang dami ng Army Tactical Missile Systems na maibibigay sa Ukraine upang baguhin ang direksyon ng digmaan. Pangalawa, nagtagumpay na rin ang Ukraine sa pag-atake sa mas malalim na bahagi ng Russia gamit ang mga locally manufactured na drones na mas mura. Sumang-ayon ang Estados Unidos na pundohan ang pag-develop ng mga drone na ito na tila nagdulot ng malaking perwisyo sa mga paliparan sa Moscow at mga infrastrukturang enerhiya ng Russia. Bagaman totoo na militarily mahina ang Russia sa ngayon at hindi malamang na maglunsad ng ganap na labanan laban sa NATO o Estados Unidos, darating ang oras na magsisikap ang Kremlin na ibalik ang kanilang kakayahan sa deterrence. Inakusahan ang intelligence services ng Russia ng pagsasagawa ng sabotahe sa mga sibilyang target sa Europa, kabilang ang mga ulat kamakailan na naglalagay ng mga pampasabog sa mga courier planes sa loob ng kontinente. Ang mas malawak na layunin ng Ukraine ay tila hikayatin ang administrasyon ni Biden na magkaroon ng mas matibay na papel sa digmaan ng Ukraine, isang hakbang na magpapakita ng mas matapang na posisyon. Gayunpaman, idiniin ng White House na ang deployment ng North Korean troops sa Kursk ay nagtulak sa kanilang desisyon, isang tugon mula sa Estados Unidos laban sa pag-escalate ng Moscow. Ayon sa mga opisyal ng kanluran, ang pagkakaroon ng North Korean deployment ay nagpapakita ng paglawak ng digmaan sa Ukraine at paglahok ng mga kalaban ng Estados Unidos sa Indo-Pacific. Ginawa nitong mas malawak ang sakop ng digmaan para sa Amerika. Para kay Biden, ang hakbang na ito ay isang tugon sa ginawang pag-escalate ng Russia. Subalit ang matagal na pagkaantala bago ang pagpayag dahil sa simbolikong bigat ng desisyon ay nagdagdag ng higit pang importansya sa hakbang na kanyang isinagawa. Sa kabilang banda, si President-elect Donald Trump ay maaaring naniniwala na kaya niyang pag-usapan ang kapayapaan, ngunit haharapin niya ang isang digmaang mas pinatindi ang pusta.